Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nagpapasalamat dahil meron po tayong pagkakataon na mag-aral po muli ng salita ng Diyos. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Romans chapter 12. Now, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa pong napakahalagang konsepto kung paano po ang Diyos, ang Panginoong Kristo, binibuild ang kanya pong mga local churches. Tandaan po natin, pinangako po ng Diyos sa Matthew chapter 16, na kanyang ibibuild ang kanyang pong church. Yung pong word na build, thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Yung pong salitang build, hindi po ito bubuuin. Ang ibig sabihin po noon ay edify. I-edify po ng Diyos ang kanya pong mga local churches. Hanggang sa ngayon po, pinaparanas po ng Diyos ang edification or building up sa kanya pong mga local churches. At isa pong bahagi po doon ay ang pagkakaroon po ng mga spiritual gift ng mga miyembro po na bahagi ng local church. At bago po natin po tingnan yung Romans chapter 12, alam po natin ang mga local churches po, ito po ang candlestick po ng Diyos sa ating pong panahon. Sino ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundong ito? Hindi po bayan po ng Israel. Kasi yun po ang unang dinisenyo po ng Diyos, ang bayan po ng Israel ang magiging liwanag sa buong mundo. Nangyari po yun ng konting panahon, ng panahon po ni Solomon, kung saan si King Solomon po, pumupunta po ang mga hari ng iba-ibang bayan upang makapakinig ng wisdom po ni Solomon. At isa pong wisdom na ibinahagi po ni Solomon, which we believe, ay ang kaligtasan po through the promised Messiah. Kaya nga si Queen Sheba, we know that, ay nakaranas po ng salvation. Pero sa ating panahon, hindi po bayan po ng Israel ang liwanag ng Diyos ngayon. Ang liwanag po ng Diyos ngayon ay ang kanya pong mga candelario, candlestick, lagayan ng kandila. At we know sa Revelations 2, 1, 2, and 3, ang mga local churches po, ang mga candelaria po ng Panginoon. At tandaan po natin, sa life cycle po ng church, meron pong pagkakataon na tatanggalin po ng Diyos ang candlestick mula po sa pastor. At nangyari po yan sa Ephesus Baptist Church. We know, sa Revelations chapter 2, binigyan ng warning ni Jesus Christ yung pastor ng Ephesus Baptist Church. Sabi niya, ikaw, star, kung hindi ka magre-repent, I will remove thy candlestick. And historically po, nangyari po yun. Pumunta po kayo ngayon sa Turkey, kung saan na doon po yung mga simbahan ng Laodicea, Philadelphia, Colossae, Ephesus. Ang Turkey po ngayon ay wala na po doon yung pong mga candlestick na nakita natin sa Revelations 2 and 3. 99.9% ng mga taga-Turkey ay Muslim. Just imagine, dati, panahon ni John, panahon ni Paul, panahon ni Timothy, napakaliwanag ng Asia Minor, napakaliwanag ng Turkey kasi ang daming mga local churches po doon. Pero nung tinanggal po ng Diyos ang candlestick sa mga churches po na ito, naging madilim po ang lugar po ng Turkey. Ngayon, ang local church din po, we know, ang mission po ng local church ay gumawa po ng disipulo. Go, baptize, and to teach everything that Christ had commanded. And alam din po natin sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, you don't need to go there, pero ang local church po, ito po yung pillar and ground of truth ng Panginoon. Sa church po, pine-preserve po ng Diyos ang kanya pong katotohanan. Saan natin masusumpungan po ang katotohanan? Hindi po natin ito makikita sa City Hall, hindi natin ito makikita sa Vista Mall. Ang katotohanan po ay nakikita po natin sa mga local churches. At ang church din po ang nagpoproklama ng katotohanan po ng Diyos. We see that in 1 Timothy chapter 3 verse 15. At isa pong bagay na gusto kong makita natin na napakahalaga po ngayon ng church po ng Panginoon. Nung panahon po ni Solomon, panahon ni Moses, ang tabernakulo po, ang agency po ng Panginoon, kung saan ang mga tao po niya at ang Panginoon ay nakipag-iisa. Panahon ni Solomon, ang templo po. At ngayon, paano natin malalaman, paano natin alam, paano tayo sigurado na ang local church ang agency ng Diyos sa ating panahon? Yun po ay pinakita po ng Diyos sa Acts chapter 2. Libo-libo pong mga Hudyo ang nasa Day of Pentecost. Pumupunta po sila sa templo, pero ipinakita po ng Diyos sa mga libo-libong taong ito na hindi na templo ni Zerubbabel or ni Herod ang lugar na kung saan makakapaniig ang mga tao kasama siya. Ang mga local churches po, sa upper room po, bumaba po yung Holy Spirit
At doon ipinakita po ng Diyos, inauthenticate niya na from this day forward, ang agency na, ang lugar na kung saan makakasama ninyo ako ay ang local church na, hindi na ang Zerubbabel Temple. Darating po yung time, katulad ng binabasa po natin sa Ezekiel, darating po yung time na yung church age ay isasara po ng Diyos. Darating po yung time na ang lugar muli na kung saan makakapaniig ng tao ang Diyos ay ang Millennium Temple. We see that in the book of Ezekiel. Now, gusto ko pong tingnan natin na napakahalaga po ng church para po sa Panginoon sa ating panahon. At bahagi po ng kahalagahan po ng church ay ang pagbibigay po ng Diyos ng spiritual gift, or let me correct this, ang paglalagay po ng Diyos ng mga taong may spiritual gift sa loob po ng simbahan. Now, buksan po ninyo sa 1 Corinthians 12, babasahin natin mamaya po yung Romans. As a way ng introduction, tingnan po ninyo sa 1 Corinthians chapter 12. Babasahin ko po yung verse 28 and verse 18, and then we're going to pray and we're going to see ano ba yung mga spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon. And by the way, pagdating po ni Brother Bill, I think itutuloy po niya yung book of Romans. I think we are in Romans chapter 7, pero pag-aaralan po natin sa Romans chapter 12 ang spiritual gifts. And sa 1 Corinthians chapter 12, 13, and 14, nasa 1 Corinthians po tayo every Sunday morning, dadaanan din po natin po yung spiritual gift. So, ito po ay introduction, kumbaga parang introductory lesson lamang po. But babasahin ko po yung verse number 28 ng 1 Corinthians 12. Sabi po ni Paul dito, "And God had set some in the church, first apostles, secondary prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversity of tongues." Verse 18, "But now had God set the members, every one of them, in the body as it had pleased Him." Tayo po lahat ay manalangin panandalian. Shall we pray? Ama namin Diyos, we pray na tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon. We pray that the Holy Spirit work in us, speak to us. I pray that every one of us would understand the spiritual gift that you gave to us and help us to use this gift in the local church. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Now, napansin po ninyo dun sa 1 Corinthians chapter 12 na ang Panginoon po ang naglalagay po ng tao sa kanya pong simbahan. Kanina po, binanggit po natin gaano po kahalaga ang church sa Panginoon in our time. At bahagi po ng pag-build up or pag-edify ng Panginoon sa kanya pong simbahan, naglalagay po ang Panginoong Kristo, ang Diyos, ng mga tao po sa church. Kaya hindi po aksidente na tayo po'y naging kabahagi po ng church. Hindi po aksidente to. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil kay kanino man, kay brother or kay sister na ikaw ay naging kabahagi ng church. Sinabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 12 verse 18, ang Diyos po ang nagseset ng members, every one of them, in the body. Hindi natin ito mapapaliwanag sa providence ng Panginoon, pero we know na nilalagyan po ng Diyos ng tao ang kanya pong mga simbahan, ang kanya pong mga candlestick. At alam po natin, ang scripture po ay even Apostle Paul, hinalintulad po ang church sa isang katawan. In 1 Corinthians, pinag-aaralan natin ang church, nakita natin na ginalintulad ni Paul ang church sa isang building, sa isang vineyard. Pero hinalintulad din po ng scripture ang simbahan sa isa pong katawan. At alam po natin, both in Romans chapter 12 and in 1 Corinthians 12, ipinakita po ni Pablo na hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng utak sa puso, dahil ako naman ang may utak, hindi kita kailangan puso. Hindi pwedeng sabihin ng puso sa kanyang bituka, hindi kita kailangan. Hindi po pwede yun. Ang bawat parte po ng katawan ay kailangan ang bawat isa. At sa analogy po na ito, ipinakita po ni Apostol Pablo sa church, napakahalaga po ng bawat isa po sa atin. Amen. Napakahalaga po. Hindi po, kung ikaw ay church member, kung ikaw ay bahagi ng isang church, ikaw ay kailangan ng kapwa mo church member. At yung church member na probably minsan ay inis ka sa kanya, minsan ay nadi-discourage ka sa kanya, let me tell this, kailangan mo siya bilang isang church member.
At yun po ang konsepto po ng katawan. At bahagi po ng katawan po ni Kristo, ang Panginoon po ay naglalagay po ng mga taong mayroong specific spiritual gift. Meron pong specific spiritual gift. Ang bawat tao po na nilikha po ng Diyos, naka-embed po sa Kanya ang spiritual gift. Whether saved ka or hindi, meron pong spiritual gift ang Panginoon. Dinidefine ito ng mundo sa iba-ibang klaseng pamamaraan, di ba? Sino sa inyo nung kayo ay bago magtrabaho, meron kayo munang ipinasang exam na para malaman ng manager mo saan ka kaya pwedeng ilagay sa opisina. Di ba? Sa opisina, sa trabaho, sa eskwela, hindi po lahat magaling magsalita. Hindi lahat magaling gumawa ng gawaang kamay. Iba-iba po ang karakteristik po ng tao at sa psychology, sa mundo po natin, meron po silang iba-ibang term sa mga tao pong yan. I forgot the term that they use, but scripturally po, meron pong specific term na ibinigay po ang salita ng Diyos sa mga tao po yan. At yan po yung 7 gifts na pag-aaralan po natin. Tandaan po ninyo, lahat po ng tao, whether saved or hindi, ay meron pong spiritual gift. Meron pong spiritual gift. Ang nangyayari po, pag ang tao po ay na-save, yung pong embedded, yung hidden gift na nasa kanya, yun po ang ginagamit po ng banal na espiritu upang ang tao po na mananampalataya na ay makapaglingkod effectively sa church. And let me tell this, alam niyo po ba na ang topic po ng spiritual gift ay napaka-sentro po sa Scripture? Ito po yung major teaching po ng Scripture. Tingnan po ninyo doon sa inyong pong study notes, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:7, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Paul sa mga Corinthian church member, na kahit may division sa kanila, ang mga mananampalataya sa Corinth, hindi sila nagkukulang sa spiritual gift. Anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Ginagamit ng mga mananampalataya ang spiritual gift na meron sila. Pangalawa, sa 1 Corinthians 12:1, sabi ni Paul, now concerning spiritual gift, brethren, I would not have you ignorant. Ayaw ni Pablo na ang mga mananampalataya sa Corinth ay maging ignorante sa kanilang spiritual gift, sa paggamit ng spiritual gift. Now, ang tanong, tayo alam ba natin ang ating pong spiritual gift? Or probably tanong, nagagamit ba natin effectively sa local church ang spiritual gift? Pangatlong verse na nasa study notes po ninyo, sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:14, Timothy, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying of the hands of the presbytery. Sabi ni Paul, Timothy, iniwan kita dyan sa Ephesus, but I want you, don't neglect the gift that is in you. Possible pala na ma-neglect natin ang ating spiritual gift. Hindi lamang possible na maging ignorante tayo sa spiritual gift na ibinigay sa atin, it is possible din pala na ma-neglect natin. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Timothy 1:6, kay Timothy pa rin, sa kanyang pangalawang sulat, wherefore I put thee in remembrance, Timothy, ikaw Timothy, pinapaalala ko sa iyo, that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting of my hands. Sa pangalawang sulat ni Paul kay Timothy, pinaalala niya bago siya mamatay, Timothy, ipinapaalala ko, stir up mo ang gift na meron sa iyo. Stir up mo. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ, stir up? Ito yung gamitin mo effectively, ang spiritual gift mo. Habang naglilingkod ka sa Diyos, gamitin mo ito effectively. And even si Apostol Pedro, sinabi din niya sa mga sa mga churches sa iba-ibang region ng Asia Minor and Galatia, and so on and so forth. Sabi ni Peter, 1 Peter 4:10, as every man had received the gift, sa pagtanggap ng spiritual gift ng bawat isa, sabi ni Pedro, even so minister the same one to another as good steward of the manifold grace of God. Kayo na nakatanggap ng regalo ng Diyos, maglingkod kayo sa bawat isa. Sa pagtanggap ninyo ng spiritual gift, kailangan na ninyong maglingkod sa bawat mananampalataya. So, anong point ko po dito? Ang scripture po ay napakaliwanag at nagbibigay po ng emphasis sa spiritual gift. Now, ang tanong, Brother RJ, ano ba yung spiritual gift na tinutukoy mo? Ito ba yung magaling kumanta? Kasi, ang galing kong kumanta.
Talent po ang tawag po doon, hindi po yung gift. Brother RJ, ito ba yung pag pinagawa ako ng aming mga kapitbahay, paggawain ako ng sira ng tubig, kaya kong gawin yung sirang gripo. Pag sira yung electricity ng aming bahay, kaya kong gawin yon. Yun ba yung gift na tinutukoy mo, Brother RJ? Hindi po. Yun po ay skill. Napapag-aralan po yun. Ang gift po na tinutukoy po ng Scripture, ito po yung naka-embed sa bawat isa po sa atin. Now, ngayon pong gabi, we're going to try na tingnan po natin yung bawat 7 spiritual gift na ito. And by the way, let me say this, bawat isa po sa atin ay meron pong isang gift. Ang Scripture po ay nagpapatotoo na bawat isa po ay meron pong spiritual gift. Brother RJ, pwede ba dalawa yung sa akin? Ang Scripture po ay nagtuturo na isa po. Well, the Scripture says, isa lamang po. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians 13, I have the gift of prophecy, singular. Sinabi ni Paul kay Timothy, neglect not the gift, singular. So every time po na makikita po ninyo yung term na spiritual gift, lagi po itong nakasingular. Dahil po doon, we believe na ang bawat isa po ay meron lamang pong spiritual gift. Pwede pong mangyari na meron kang isang spiritual gift pero nagagawa mo yung ministry ng ibang gift. We're going to see that later on. But go over in Romans 12, tingnan po ninyo ito. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 6 to 8. Romans chapter 12, verse 6 to 8. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophesy, let us prophesy according to the proportion of faith. Verse 7, or ministry, let us wait on our ministry, for he that teacheth, teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that showeth mercy, so napansin po ninyo, dito po sa Romans chapter 12, binigay po ni Pablo yung pong inventory ng 7 spiritual gift. Now, Brother RJ, bakit pag binasa natin sa 1 Corinthians 12, meron pong mga gift of healing, may mga binanggit na gift of tongues, and so on and so forth. Now, ito pong yung pong konteksto po ng 1 Corinthians 12, 13, and 14, may kaiba po yung konteksto po nun. And we're going to understand that pagdaan po natin sa ating morning service, pag-aaral natin po sa 1 Corinthians. But let me simplify this. Ang context po ng 1 Corinthians 12, ang mga taga-Korinto po, tinatry nilang i-duplicate ang gift of prophecy ni Apostol Pablo. Ginagaya nila. Hindi yun ang gift nila, pero pinipilit nilang gayanin yung gift of prophecy. At doon pinakita ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 and onward, itinatama ni Paul sa 12, 13, and 14 yung maling attitude ng mga taga-Korinto. So yun po yung context doon and we're going to explain that later on. Pero sa Romans chapter 12, hindi pa po nami-meet ni Apostol Pablo yung pong mga churches sa Rome. May mga kilala siyang mga mananampalataya sa Rome, pero dito niya ibinigay yung buod, yung summary. Ano ba yung 7 spiritual gift na pwedeng meron ang bawat isa? Now, gusto kong tingnan po ninyo yung grammar ng verse 6 to 8. Mapapansin niyo po dito na gumamit po si Paul dito ng whether and or construction. Napansin po ninyo sa verse 6, yung word na whether. At sa bawat gift, meron po siyang nilagay na mga or. Whether or. Whether or. Anong pinapakita nito, Brother RJ? Ibig sabihin po nito, whether meron kang prophecy or meron kang teaching. So, nagpapakita ito na ang bawat mananampalataya ay meron lamang iisa. So, ano ba, Brother RJ, yung 7 pong spiritual gift? So, yung pong 7 spiritual gift, pwede natin po itong i-categorize sa dalawang categories. Meron pong mga spiritual gift na binanggit dito na forthright. Pag sinabi pong forthright, yung lantaran, yung direct, yung nakikita mo yung tao, parang wait, parang si kapatid na ganito, meron tong spiritual gift na ganito. Forthright, direct, yung kumbaga parang tahasan, lantaran or direct. Meron din po ditong mga spiritual gift na binanggit on the side ng compassion. Merong side ng forthright, and then may side ng compassion. At
Ano ba yung mga spiritual gift, Brother RJ? Tingnan natin po. Una, sa verse number 6 na sinabi ni Paul, having then gifts differing according to the grace that is given to us, ang unang binanggit ni Paul dito is yung pong gift of prophecy. Napansin po ninyo? Gift of prophecy. Ito pong gift of prophecy, ito po ay nasa forthright section. Now, Brother RJ, ano ba yung prophecy na tinutukoy mo dito? Ito ba yung fortune telling na kaya mong malaman sa date na ganito ay lilindol? Sa date na ganito, magkakaroon ng bagyo. Ito ba yung parang fortune telling? No. Ang prophecy po na tinutukoy po dito, dun po sa inyo pong mga study notes, ang ibig sabihin po nito, yung noun, yung word mismo, ang ibig sabihin nito ay that which has been spoken forth. Ito po ay both naka-apply sa future prediction at naka-apply din po ito sa proclamation of past truth. Yung pong word na prophecy, meron po itong dalawang anggulo, yung pong pag-predict ng future. But tanong, meron pa bang prophet sa ating panahon na nakapag-predict ng future? Alam po natin, nung natapos po yung scripture, yung pong mga prophets ay wala na po. Wala na po. Bakit? Kasi kumpleto na po ang scripture. We're going to see that in 1 Corinthians 13 in some other time. Pero yung pong meron pong gift of prophecy, ito po yung mga tao na nagpoproklama po ng mga katotohanan. Ito po yung mga tao, yung pong meron pong mga gift of prophecy, ito po yung mga tao na nagde-demonstrate po ng emphasis on truth. Nakakita na ba kayo ng kapatid na kung magsalita siya, talagang nag-e-emphasize siya ng truth? Meron siyang bold denunciation of error. Pag siya'y nakakita ng mali, lagi niya itong ikinokorek. Pag ang isang tao po merong gift of prophecy, siya po ay nagtatama ng mali. Nakita niya, Brad, parang unbiblical yung ginawa mo kanina. Sabi ng scripture, dapat hindi mo ito gawin. Yan po ang merong gift of prophecy. Ano pa? Ito po yung mga tao na merong gift of prophecy, yung direct. Kung magsalita siya ay direct at prangkahan ang kanyang pagsasalita at merong aggressive approach sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung may gift of prophecy. And lastly, katangian po ng merong gift of prophecy, siya po ay verbally persuasive sa bawat argumento. Ang gift of prophecy po, nakabase po ito sa kanya pong pagsasalita. Ang mga tao pong meron pong gift of prophecy, kung siya po ay magsalita, ay merong katotohanang ipinoproklama palagi. Sino kaya sa scripture ang kilala po ninyo na merong gift of prophecy? Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 13. Si Pablo po, sinabi niya, tingnan po ninyo ang testimony ni Paul, verse number 2 ng 1 Corinthians 13. Sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, 1 Corinthians 13:2, and though I have the gift of prophecy, sabi ni Paul, meron siyang gift of prophecy. Now, tingnan ninyo po kung paano mag-preach si Paul. Naalala po ninyo nung na-save si Paul from the day na na-save siya sa Damascus, anong una niyang ginawa? Nag-preach na kagad siya. Pagkatapos, kung si Paul ay magdungo sa iba-ibang lugar upang magtayo ng mga churches, nagpipreach siya. Napaka-vocal ni Apostol Pablo. Bukod kay Paul, sino pa yung kilala ninyong mabokal sa scripture? John the Baptist, probably. Pero kilala niyo ba si Pedro? Peter? Naalala niyo nung nag-transfigure si Jesus Christ? Sabi ni Peter, Lord, bakit magtayo na lang tayo dito ng tulda? Isa sa'yo at isa dun sa dalawa mong kasama. At dito tayo na lang magstay. Naalala ninyo nung sinabi ni Jesus Christ na mamamatay ako, pupunta ako sa Jerusalem at mamamatay ako, sabi ni Peter, Lord, hindi pwede. Hindi pwede yung ano. At kung titingnan po ninyo sa lahat ng mga apostol, siya yung mabokal. At yun po yung pagpapakita na meron siyang gift of prophecy. Ang gift of prophecy po, ito po yung kung ang tao pong may gift of prophecy, kung hindi niya ito gagamitin sa tulong ng banal na Espiritu, alam niyo po ba na halimbawa, kung ako'y merong gift of prophecy, at hindi ako kumikilos ayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu, pwede kong magamit yung gift of prophecy ko sa isang reckless approach. Pinsan, pag magsalita ako, wala na akong mercy na ipinapakita. Pwede pong mangyari yun. Katulad ni Peter, kung magsalita siya, hindi siya nag-iisip. Napaka-vocal niya.
pwedeng kung ako, meron akong gift of prophecy, at ako'y kumikilos fleshly, pwedeng magkaroon ako ng dogmatic approach sa ministry. At yun po, may mga ganang pong preacher na napaka-dogmatic nila, napaka-legalistic nila, at napakalaki ng emphasis nila sa external and so on and so forth. Na anong pinakapuntos dito, Brother RJ? Sa isang taong merong gift of prophecy, kinakailangan niyang kumilos sa tulong ng banal na espiritu, upang yung kanyang pagsasalita ay hindi maging katisisuran sa mga tagapakinig, kundi ito'y makatulong sa kalalagayan ng mga mananampalataya. At yun po ang makita po natin. At dun po sa Romans chapter 12, pag tinignan niyo yung Romans 12:9, makikita po ninyo doon yung expanded characteristic ng meron pong gift of prophecy. By the way, let me say this. Balikan po ninyo yung Romans 12. Yung pong verse 6 to 8, ito po yung inventory, listahan ng 7 spiritual gift. And then, mula verse 9 and onward, ito po yung mga expanded characteristic. Ipinaliwanag po ni Pablo, kung ikaw ay merong gift of prophecy, verse 9, ito ang gawin mo. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good, and so on and so forth. Ibig sabihin, kung meron kang gift of prophecy, anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13? Though I have gift of prophecy, pero kung magsalita ako ng walang pagmamahal, anong tawag ni Paul sa kanya? Para lamang siyang, ano yan? Let's see, tingnan niyo po 1 Corinthians 13. Tingnan niyo po. Verse 1, sabi ni Paul, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kaya sabi ni Paul, kung ikaw, Kristiyano, ay meron kang gift of prophecy, natural sa iyo na magsuway ng mali, natural sa iyo na mag-preach ng katotohanan, pero sabi ni Paul, kung gagawin mo ito ng walang pagmamahal, para ka lamang sounding brass or tinkling cymbal. Yan ang sabi ni Paul. Though meron akong gift of prophecy, pero kung wala akong charity na pinapakita, para lamang akong umaalingaw-ngaw na brass and so on and so forth. So, yun po ang gift of prophecy. Gift of prophecy. Ang gift of prophecy po, kung ang tao merong gift of prophecy, meron siyang emphasis sa truth, meron siyang bold denunciation ng error, meron siyang direct and frank approach sa ministry, at siya yung verbally persuasive sa mga argumento. So yan po yung gift of prophecy. At ito pong gift of prophecy, portrait to. Pwede ditong makita sa isang Kristiyano sa church. May mga tao na parang makita mo, magsalita pa lang siya, parang si kapatid, meron siyang gift of prophecy. And you can see that. Pangalawa po, na makikita natin dito, sa listahan ni Paul sa Romans 12, ano po yung pangalawa? Pagkatapos po ng prophecy, pangalawa sa verse 7, yung pong ministry. Ito din pong gift of ministry, ito po ay portrait. Ibig sabihin, kayang lantaran ito, direct ito, kaya mo itong makita. Yung pong word na ministry sa Romans 12, yan po ay nanggaling sa salita sa word na diakonos. Literally, ibig sabihin, through the dust. Gumagawa sa alikabok. Yan po ang ibig sabihin nito. Yung pong word na ito, dito po nanggaling yung pong salitang servant, dito po nanggaling yung salitang minister, at dito po nanggaling yung salita pong diakono, deacon. At yung pong mga tao na merong spiritual gift ng ministry, ito po yung mga tao na hindi niya gustong magsalita. Sila yung mga tao, ayaw niya yung palaging nagsasalita, pero mas gusto niya na gumawa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Mas gusto ng tao ito, kung ang tao mayroong gift of ministry, mas gusto niyang kumilos behind the scene. Mas gusto niya na doon lang siya sa likod, gumagawa sa pamamagitan ng kamay. At ito yung tao na nag-perform ng menial service for the cause of Christ. At yung pong tao, sino kaya sa Scripture ang kilala natin merong gift of ministry? Si Martha. Diba? Nung nakita niya yung kapatid niya, Lord, busy-busy ako dito. Yung aking kapatid na si Mary, Lord, sabihan mo nga, tulungan ako. Yan po minsan, kapag ang merong gift ng ministry, pag hindi siya kumikilos ayon sa Espiritu, pwede siyang maging bossy katulad ni Martha. Na Lord, utusan mo nga yan, tulungan ako. Pwede pong mangyari po nun.
At sino pa yung kilala ninyo sa Scripture na meron pong gift of ministry? I believe si Timothy po ay meron pong gift of ministry. Sinabi ni Paul kay Timothy, Timothy, dalhin mo yung mga naiiwan ko sa Troas na mga cloak, yung mga damit ko at yung mga books. So si Timothy po, siya po ay minister, siya po ay servant na naglilingkod kay Apostol Pablo. At si Timothy, meron siyang gift of ministry. Yung pong merong gift of ministry, siya po yung tao na merong desire na maglingkod menially. Na hindi ayaw niya nung napupuna, ayaw niya nakikita, pero gusto niyang maglingkod sa kapwa mananampalataya. Yung pong mga taong merong gift of ministry, meron siyang great stamina. Sila po yung mayroong mga abilidad na magtrabaho ng pagod, kahit pagod na, kaya pa rin niya magpatuloy. Sila po yung mga tao na nagtatrabaho efficiently and thoroughly. Yan po yung mga taong merong gift of ministry. At isang problema, kapag ka ang tao, kung halimbawa, ako ay merong gift of ministry, at ako ay hindi puspos ng banal na espiritu, yung laman ko ang nangingibabaw sa akin, pwede ako maging pushy. Pwede ako maging pragmatic. Pwedeng mangyari, sabihin ko, ako na nga lang ang gagawa nito kasi ako lang ang kayang gumawa nito. Yan po ay pwedeng maging problema ng isang taong merong gift of ministry kung hindi siya kumikilos ayon sa banal na espiritu. At ito pong gift of ministry, you can see it in someone. Yan po ay portrait gift na parang pag tinignan mo si kapatid, parang meron kang gift of ministry. At yan po ay natural sa kanya. At pangatlo, yung pong gift of teaching. Napansin po ninyo sa Romans chapter 12, yung pong pangatlong gift ay yung pong teaching. Ang word na teaching po, ito po yung didasko in Greek. Ang ibig sabihin niyan, ito yung mga taong nagtuturo in detailed manner. Ito po yung mga taong nagtuturo in detailed manner. Ako po, I discovered my gift na meron po akong gift of teaching. Gift of teaching. Kailan mo, Brother RJ, na-discover yung, by the way, kailan mo, Brother RJ, na-discover na ikaw ay may gift of teaching? Nung ako po'y na-save, at ako'y nagtrabaho sa McDo, buong college ko, nagtrabaho ako sa McDo, dumating ako sa time na binigyan ako ng opportunity na mag-train ng ibang bagong hire na crew. Kasi napaka-komplikado po ng process sa McDonald's. Talagang meron silang standard. Hindi basta-basta sa pagpiprito, hindi basta-basta pagluluto ng patty, merong standard. And then na-found out ko na parang gusto kong magturo. Yung komplikadong standard process or procedure ng McDonald's, sabi ko parang gusto ko tong pasimplihin at gusto ko tong ipakita ng malinaw dun sa aking tinuturuan. And throughout the time, nung ako'y nag-involve, nung ako'y inassign na ni pastor ko dati na magturo ka, and so on and so forth, dun ko nakita na natural sa akin, gusto kong gawin na magturo in detailed manner. At dun ko na-found out, nung nakita ko sa scripture, ito pala yung spiritual gift na binigay sa akin ng Panginoon. Now, Brother Archie, pag-aaralan po natin next week, pero paano ba malaman yung spiritual gift? Parang ganito po ito. Ano yung natural na gawin mo sa buhay mo? Ano yung hindi ka nahihirapang gawin? Kasi, to be honest, ako po kailangan maglingkod. Ibig sabihin, Brother RJ, dahil ba wala kang gift of ministry, hindi ka na maglilinis? Hindi ka na gagawa sa church? No. Iba po ang usapan po nun. Ang point ko po dito, ano yung natural sa'yo? Ito yung parang mas gugustuhin mo na lamang na ako na yung kikilos kaysa magsalita. Ako na yung kikilos kaysa mag-teaching. Oh, meron kang probably gift of ministry. So, in my case, I discovered my gift early in my Christian life. Nakita ko na gusto kong magpaliwanag, natural sa akin, at hindi ako nahihirapan or in a way, kung ako ay nagpapatianod sa kagustuhan ng banal na espiritu, ay kaya kong magturo in detailed manner. At yun po ang gift of prophecy, o gift of teaching. At yung pong merong gift of teaching, sila po yung nag-exegete ng scripture carefully, ipinapaliwanag yung bawat salita, yung konteksto, and so on and so forth. Sila po yung mga tao nagbibigay ng instruction sa iba sa kanya pong pagtuturo. Sila po yung mga tao na may desire na mag-set forth ng truth in orderly passion. Sila po yung mga may diligence and may desire to validate truth base po sa scripture. Ang gusto ng mga tao mayroong spiritual gift ay maging accurate and precise
sa bawat kanya pong ituturo. At yun po ang merong gift of prophecy. Ang isang problema, kung ako, meron akong gift of teaching, at ako ay hindi magpapatianod sa kagustuhan ng banal na espiritu at magiging fleshly ako, instead na truth yung aking ipinitinuturo, pwedeng false teaching ang aking itinuturo. Pwede pong mangyari yun. Kung halimbawa, meron akong gift of teaching, pero ako ay hindi puspos ng banal na espiritu, pwede pong mangyari na maging false teaching ang aking mga binabanggit in a detailed manner din, and so on and so forth. Marami pong mga teachers na ganyan po, and so on and so forth. Now, sino sa scripture ang kilala ninyo na merong gift of teaching? Sino, meron ba kayong kilala? Sino kilala nyo? Yes, si Jesus Christ, of course. By the way, si Jesus Christ po, I believe, lahat po ng 7 gifts, dahil si Jesus Christ po is perfect human, meron po siyang 7 gifts. Yung 7 gifts na pag-aaralan natin. Of course, Jesus Christ has spirit, gift of teaching. Pero kilala niyo ba si Luke? Alam niyo po ba? Sa 2 volume ni Luke, ng Book of Luke, Gospel of Luke, and Book of Acts, napakadetalyado po niyang ipinakita mula sa pagkabata ni Jesus Christ hanggang sa lahat ng detalye. May mga parte po sa Book of Luke na hindi binanggit ng ibang gospel writer, pero sabi ni Luke, I want to give details on it. Yung pagiging 12-year-old ni Jesus Christ. Kay Luke lang niyo makikita. Yung ibang bahagi ng kapanganakan ni Mary, kay Luke nyo lang makikita, and so on and so forth. And even the Book of Acts. Pag kinumbayin po ninyo ang mga salitang isinulat ni Luke sa Book of Luke at Book of Acts, mas marami pa pong Greek words siyang naisulat kumpara kay Apostol Pablo. Pag pinagsama-sama po ninyo ang 14 na sulat ni Paul, pag pinagkumpara niyo yung haba, mas mahaba po ang sulat po ni Luke kaysa kay Apostle Paul. Yun po yung nagpapakita na si Luke, gusto niyang idetalye ang mga bagay-bagay. At bukod kay Luke, si Apollos po ay meron pong gift of teaching, and so on and so forth. So, pangatlo, ito pong tatlong ito po yung mga portrait. Pag sinabing portrait, ito yung nakikita mo. Parang, ay si kapatid, parang meron siyang gift of prophecy, meron siyang gift of ministry, at meron siyang gift of teaching. At pang-apat, yung pong sa gitna po ng forthright, ay yung pong gift of exhortation. Ito pong exhortation, meron siyang bahagi ng forthright, at may bahagi siya ng compassion. Ang ibig sabihin po ng exhortation, parakaleo in Greek, ibig sabihin, ito yung to call alongside. To call alongside. Ang tao po na meron pong spiritual gift na ito, siya po yung, pag kinausap mo siya, nagbibigay siya ng word of encouragement. Pag kinausap mo siya, parang na-encourage ka pagkatapos mo kausapin siya. Ito po yung mga tao na natural sa kanya at gusto niya na i-encourage kapatid. Kapatid, ano yung problema mo ngayon? Kapatid, madali lang yan kasi tayo lamang ay umasa sa Panginoon, huwag kang mangamba at tutulungan ka ng Panginoon. Yan po ay meron pong gift of exhortation. At sino kaya ang kilala natin sa Scripture na merong gift of exhortation? Kilala niyo si Barnabas? Kung titingnan niyo po sa Book of Acts, yung pong mga apostol ang nakakita kay Barnabas, si Barnabas, siya ay sons of consolation. Yung mga apostol ang nakakita na si Barnabas, meron siyang gift of exhortation. So, ito po yung mga tao na nagpapakita, ito po yung mga tao na yung pong mga may gift of exhortation, ito po yung mga taong gustong magsalita ng katotohanan sa pagmamahal. Pag nagsalita siya, hindi siya katulad ng gift of prophecy kasi pag ang tao may gift of prophecy at natural magsalita sa kanya, talagang itatama ka sa mali. Kapatid, mali ang ginagawa mo, talikuran mo yan. Pero yung may gift of exhortation, parang ganito yung tone niya, kapatid, parang mas maganda na tayo sumunod sa Panginoon. So, yan po yung may gift of exhortation. At si Barnabas po, ay meron pong gift of exhortation. Now, tingnan po ninyo ang nangyari. Naalala ninyo yung bago magsimula yung second missionary ni Paul? Naalala ninyo nung gustong isama si John Mark? Anong ginawa ni John Mark sa first missionary journey? Iniwan.
Kaya ang sabi ni Paul na merong gift of prophecy, na prangka siya, no, John Mark, hindi ka na pwedeng sumama, mangiiwan ka. Ano ang sinabi ni Barnabas na merong gift of exhortation? Paul, hindi. Mapapakinabangan natin si John Mark. May pag-asa po to si John Mark. Now, ang tanong sa dalawang yun, kay Paul at kay Barnabas, meron ba sa kanilang mali? Wala. Kasi, walang mali sa kanila, doon nyo lang makikita na magkaiba yung spiritual gift nila. Iba, at yun po ang makita natin minsan sa church. Sa church po minsan, kung halimbawa, meron akong gift of, halimbawa may gift of ministry ako, tapos nakita ko yung ibang kapatid, bakit si kapatid? Kung maglingkod sa church, parang namang hindi ko katulad. Pwede tayong maging katulad ni Martha, na dahil itinataas mo yung kapatid mo sa level mo, pero hindi naman yun ang spiritual gift niya. Parang ganun po. Parang ganito, kung okay merong gift of teaching, tapos nakita ko yung isang teacher na bakit hindi naman detalyado ang pagtuturo mo? Bakit hindi ko katulad kung ikaw ay magturo? Pwede kong na-abuse ko yung aking gift of teaching. Parang ganun po. Katulad po nung nangyari kay John Mark, wala pong mali kay Paul, wala din pong mali kay Barnabas. Tiningnan lang nila yung isang problema sa magkaibang anggulo. So, yun po ang pagkakaiba po nito. So, yung pong meron pong gift of exhortation, ito po yung nakapokus sa consolation, exhortation, and comfort. At dito po sa church, may gift of exhortation. Meron pong gift of exhortation. So, yun po yung prophecy, ministry, teaching, exhortation. Pag sinabing prophecy, ito yung sa salita. Yung parang matapang magsalita. Or direct, prangka magsalita, base sa scripture. Pangalawa, ministry, siya yung mas gustong kumikilos. Pangatlo, ito yung merong detalyadong pagtuturo. Gusto niya talagang himay-himay ang pagtuturo. Pangatlo, ito yung exhortation, ito yung mas gusto niyang mag-encourage. Pwede kang tatabihan lamang sa pagkain. Nakita niya na, kapatid, malungkot kaya ta kanina. Ano bang problema mo? Hindi, umasa ka lang sa Panginoon, kapatid. Exhortation. Panglima po, dun po sa inventory ni Paul sa Romans 12, yung sunod po, yung panglima, ay yung pong giving. Giving, gift of giving. Gift pala ang pag-give. Gift po. May mga tao po sa church, yung pong Greek word na giving, ang ibig sabihin po nito ay to share with or to impart. To share with the impart. Yung pong merong gift of giving, siya po yung nagpapakita. Now, pag sinabi pong merong gift of giving, hindi lang siya yung galante. Kasi Brother RJ, pagka sinabi bang gift of giving, galante ba dapat lagi siya? No, hindi. Pag sinabi pong may gift of giving, siya po yung frugal. Ano ibig sabihin ng frugal? Yung magaling sa pera. Hindi siya Ilocano. Tama. Ilocano siya. Tama ba? Ang Ilocano ang magaling sa pera, no? Para siyang Ilocano na ayaw niyang mag-aksaya ng resources. Ayaw niya na masayang yung mga resources at gusto niya na yung resources na meron tayo, ibigay ito sa ibang tao. Yan po may gift of giving. Sino kilala niyo may gift of giving? Sino? Sino sa scripture? Kilala niyo ba si Judas? Si Judas po, nung binasag yung mamahaling pabango, sabi niya, anong pag-aaksaya to? Yeah. Yan po yung pagpapakita na mas gusto ni Judas, kahit hindi siya saved, natural sa kanya na, isang pag-aaksaya yan. Meron siyang frugality, wag nating aksahin yan. Ibigay na lang natin to sa may hirap. Of course, probably, mali yung motibo niya, gusto niya magnakaw. But natural sa kanya yon, ayaw niya yung mag-aksaya. At sa church, may mga mananampalataya po na meron pong gift of giving. Sila po yung mga tao, isa din pong halimbawa sa scripture ay si Matthew. Si Matthew po ay meron pong gift of giving. Pag tinignan po ninyo ang book of Matthew, napakalaki po ng emphasis niya sa mga financial term dahil siya isang publikano and so on and so forth. So kung halimbawa ako ay merong spiritual gift na giving, makikita sa akin yung frugality. Ako yung magaling mag-budget ng pera. Ako yung mas gusto ko na dapat walang pag-aaksaya. Dapat gamitin ng tama ang pera and so on and so forth. At kung ako naman, let's see here. So, ito yung, kung ako ay merong gift of giving,
Meron akong liberality. Ito minsan, ang problema, pag ikaw ay merong gift of giving at ikaw ay kumikilos sa flesh, minsan nakakapagbigay ka nga, pero napapabayaan mo yung sarili. So, yun po, minsan, kapag fleshly ako, na meron akong gift of giving, meron akong bigay lang ako ng bigay, nakita ko si kapatid, parang kailangan ito, and so on and so forth. Pero minsan, nane-neglect ko yung responsibilidad ng tao na binigyan ko, na siya dapat ang nagtrabaho, pero dahil ako mayroong gift of giving, bigay ako ng bigay, isang point yun. Pangalawa, minsan nane-neglect ko yung aking sarili. So ito pong giving, nasa bahagi ito ng compassion side. Pang-anim po, ay yung pong mayroong gift of ruling. Ruling. Yung pong ruling, ito po ay yung pong Greek word, proistemi, ibig sabihin niyan to stand before. Ito po ay nagke-carry ng idea na mas gusto niya laging mag-lead. Gusto niyang mag-delegate. Sa church po, may ganun po. May mga mananampalataya po na pag tinignan ninyo, ay gusto ni kapatid na mag-lead palagi. Gusto niya na organisado lagi. Gusto niya lahat ng gagawin sa church ay naka-orderly. Ang gusto niya na i-motivate yung ibang tao. Gusto niya na make sure niya na ang lahat ng bagay is in proper place and in order. Ito po yung tao na parang gusto niya organisado lahat. Sa scripture po, pag tinignan niyo si Titus, probably si Titus po ay meron pong gift of ruling. Kaya nakita, sinabi ni Paul, Titus, pumunta ka sa Crete, i-organize mo yung mga churches doon, yung mga mananampalataya doon, i-organize mo. So, yan po ang meron pong gift of ruling. Pag sinabi pong meron pong gift of ruling, ito po yung nagpo-convey ng idea na sila po yung mga taong merong strong ability to administer or to organize and so on and so forth. May mga ganun pong tao na kaya niya, gusto niyang organisado ang oras, gusto niyang organisado ang mga gagawin sa church, ayaw niya na unorganize ang church, ayaw niya yung mga bagay ay wala sa tama and so on and so forth. Ito po ay gift of ruling. By the way, Brother RJ, yung bang gift of ruling, kailangan dapat nasa pastor yon? No, hindi po. Kahit po babae, meron pong gift of ruling. Ito po ay walang gender, by the way, wala po itong gender na sinisino. Ito po ay kahit babae ka o lalaki, pwede kang magkaroon ng gift of prophecy. Pwede kang magkaroon ng gift of teaching. My wife po, meron po siyang gift of teaching din. Gift of ruling, pwede din po sa babae, and so on and so forth. And lastly, so, ano naman ang problema, Brother RJ, kung ako'y may gift of ruling, tapos ako'y carnal or fleshly, kumikilos sa laman, minsan, nagiging bossy siya. Halimbawa, instead na, dahil ako'y may gift of ruling, tapos ako'y fleshly, minsan nagiging bossy ako sa pagde-delegate. Minsan nagiging lazy ako na gusto ko na lamang iutos to sa iba kaysa ako yung gumawa. In some way, in somehow, ganun po ang pagpapakita ng isang fleshly. Panghuli, yung pong mercy, gift of mercy. Gift of mercy, dun po sa Romans chapter 12, pag tinignan po ninyo, ito po ang panghuli sa 7 listahan po ni Paul. Now, yung pong word na mercy, ito po yung nagpapakita ng idea ng pagkakaroon ng empathy, compassion for others. Ito yung tao na natural sa kanya na gusto niyang magpakita ng awa sa kapatid. Minsan sa church, merong Kristiyano na nagkakasala, may Kristiyano na dapat itama yung mali, at nakikita ng may gift of prophecy, dapat ka kapatid, is church discipline. Pero minsan, yung isang tao sa church na merong gift of mercy, nagpapakita na, wait, bigyan muna natin ng pagkakataon si kapatid. Baka pwede pa siyang maayos. So, ito pong merong gift of mercy, ito po ay tao na nagpapakita ng empathy sa iba, nagpapakita ng tender-hearted compassion sa iba, at ito yung merong strong interest in close relationship. So, ito po yung gift of mercy. Now, sa scripture, sino yung kilala niyong merong gift of mercy? Meron kang kilala sa scripture na merong gift of mercy? Sa New Testament or sa Old? Si Jeremiah, meron siyang gift of mercy. Sa New Testament, si John the Beloved. John the Beloved, di ba? Nakita nyo, naalala ninyo? During the Last Supper,
Sino yung nakasandal sa dibdib ni Jesus Christ? John the Beloved. Naalala ninyo nung binubuksan yung mga sumpa sa Revelation, nung nakita na walang pwedeng magbukas nung nakaselyadong sumpa. Umiyak si John, Lord. Nung nakita niya si Jesus Christ, resurrected Christ, di ba? Nalungkot siya. So, si John the Beloved, probably meron siyang gift of mercy. So si John the Beloved, meron siyang gift of mercy. Alam natin na meron siyang close and intimate relationship kay Jesus Christ. And we see that. Kaya pag tinignan ninyo ang Book of John at ang Book of 1 John, ano yung common word na makikita nyo sa mga sulat ni John? Love. Di ba? Love one another, brethren. Di ba? Kasi gusto niya, natural sa kanya na magpakita ng mercy and love. Ang problema naman, kung ako'y merong gift of mercy, tapos fleshly ako, influenced by flesh, pwedeng mangyari na yung bawat decision ko ay emotionally na lamang. Hindi na base sa scripture. Yun po ay pwedeng mangyari. Kung ako'y fleshly at hindi ako spiritual, tapos meron akong gift of mercy, pwedeng yung gagawin ko ay base na lang sa emotion ko. Meron akong tendency na instead na maitama yung kapatid, base sa salita ng Diyos, minsan emosyon ko yung nangingibabaw, and so on and so forth. So, bilang isang church po, we know na base po sa 1 Corinthians chapter 12, ni maliit po ang simbahan, ang Panginoon po, dinidesenyo niya na ang church ay kumpleto ang 7 ito. Now, question. Ibig ba sabihin, Brother RJ, meron kang gift of teaching. Ibig ba sabihin ko, hindi ko na kailangan si kapatid. Di ba minsan, dumadating tayo sa punto na parang sinasabi natin na, kapatid, parang hindi naman kita kailangan sa church. Nababiolate ko ang disenyo ng Diyos. Di ba naalala ninyo dun sa metaphor ni Pablo? Pwede bang sabihin ng kamay sa paa na hindi kita kailangan? Pwede bang sabihin ng isang Kristiyanong may gift of prophecy na hindi kita kailangan, Kristiyanong may gift of mercy? Doon niyo po makikita na ang bawat isa po sa atin, kailangan natin ang bawat isa. Ito po yung problema minsan. Tingnan niyo po ito. Kung halimbawa ako yung tao na merong gift of mercy. Unang problema, what if hindi ko alam na yung pala yung gift ko at hindi ko to nagagamit sa church? Parang ang isang church, pilay, na pinipilit lumakad, pero dahil yung Kristiyano merong gift of mercy, hindi niya ito nagagamit para sa edification ng church, hindi nakakakilos ng normal yung katawan ni Kristo. What if ako naman yung Kristiyano merong gift of giving? Halimbawa, may gift of giving ako, pero hindi ko ginagamit yung aking gift of giving, hindi ko na-stir up the gift that is in me, isa pa rin kaming katawan, pero katawan na walang kamay. Naunawaan niyo po ito? Doon po ipinakita sa atin ng scripture na napakahalaga po ang spiritual gift na ito. And next week, we're trying to, meron po tayong last week na pag-aaral next week, pag-aaralan natin, Brother RJ, paano ito madidiscover? Ito ba, tandaan po ninyo, ito po, bawat isa po sa atin ay merong isa sa 7 ito. Pwede pong mangyari, let me say this, pwede pong mangyari na probably napapagmalian ninyo na meron kang gift of teaching, pero akala mo meron kang gift of ruling. Pwede pong mangyari yon. Pwedeng magawa po ninyo ang ministry of ruling, pero hindi naman yun ang gift ninyo. Yan po ang tinukoy ni Paul sa 1 Corinthians chapter 12. Yung ministry, operation, and gifts na banggit po nun. Pag-aaralan po natin yan next time. Pero let me make it clear na bawat isa po sa atin ay meron lamang spiritual gift. Ibig sabihin nun, yun yung dinisenyo ng Diyos sa'yo. Yun yung natural sa'yo. Yun yung pag ginagawa mo yun, masaya ka. Yun pag ginawa mo ang isang bagay na hindi ka nahihirapan. At pag ikaw ay nagpatianod sa Espiritu, pag ginawa mo yun, nagiging edification to sa kapwa mananampalataya. Isa lamang yun. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng gawin yung ministry. Ibig ba sabihin, Brother RJ, since ako, meron akong gift of teaching, hindi ako pwedeng magtama ng mali? So, pwede kong magawa yung work or ministry ng prophecy, pero hindi yun yung natural sa akin. So, maliwanag ba? Ibig ba sabihin, Brother RJ,
Dahil wala naman akong gift of giving, ibig sabihin, hindi na ako magbibigay sa kapatid. Yun si kapatid na lang na may gift of giving, ang laging magbibigay. Hindi po. Ibig ba sabihin, Brother RJ, meron akong gift of ruling. Hindi na ako maglilinis kasi wala naman akong gift of ministry. No, hindi po ganon. So, we will clarify that next week. So next week, pag-aaralan po natin, paano po madidiscover? Paano ba madidiscover yung gift? At paano natin ito magagamit sa church? Napakasarap po na pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ang gift na ibinigay sa iyo ng Diyos ay magagawa mo effectively. Tandaan nyo, let it make it clear, ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos, bawat isa po ito, para po ang bawat isa ay ma-edify. Tingnan po ninyo, last verse sa Ephesians 4. Kasi minsan, iniisip natin, Brother RJ, parang yung lang may gift of prophecy, yung may gift of teaching lang ang laging nakikita sa church. Kasi sila yung laging nasa pulpito. No. Hindi po mas mahalaga ang prophecy kaysa sa mercy. Kapwa po itong mahalaga. Tingnan po ninyo, last verse, sabi ni Paul sa Ephesians 4, as we close. Ephesians chapter 4, Ephesians 4, verse number 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Read. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplies, according to the effect, working in the measure of every part, make it increase the body unto the edifying of itself in love. So napansin po ninyo na ang bawat church member, church po tinutukoy dito ni Paul contextually. Ang bawat church member ay fitly joined together. Yan po ang nakakamangha sa church. Kahit ang church po natin ay maliit, alam ng Diyos na kailangan natin ang bawat isa at minimake sure niya na ang pitong ito po ay present. Probably, yung iba hindi pa lang nadidiscover. Pero pag ang bawat isa ay kumikilos according sa spiritual gift, fitly joined together. Ano pa? Every joint supply it. Yung kailangan ng liver ay sinusupply ng puso. Yung kailangan ng neurons ng kamay ay sinusupply ng utak. Ganun po napakaganda ang church. At hindi lamang doon, kung ang bawat church member ay nagsusupplyan ng bawat isa, according to the effectual working, kung ang bawat parte ng katawan ay kumikilos, kung ang bawat Kristiyano ay kumikilos effectually base sa gift na binigay ng Diyos sa kanya, make it increase of the body, ang katawan ay lumalago unto the edifying of itself in love. So ito po yung challenge ko po sa inyo as we close. Let you discover your gift. Ano ba yung natural sa iyo? Ano ba yung natural sa iyo? At pag nalaman mo yung gift mo, doon ka magbigay ng focus. Lord, ito yung gift na binigay mo sa akin. Paano ako makakapaglingkod sa kapatid? Lord, meron akong gift of mercy. How can I show mercy sa mga Kristiyano sa church? Lord, meron akong gift of ruling. How can I organize the church in a way that you want? Lord, meron akong gift of ministry. Lord, saan mo ako gustong maglingkod sa church? Lord, meron akong gift of giving. Lord, paano ko maiingatan ang resources ng church? At paano ako makakatulong and so on and so forth. So, we will continue it next week. Any question? Nanay Wilma, yes po. Isang gift lang sa isang Kristiyano. Yes po. Isa lang, hindi pa din dalawa. Ang scripture po ay nagsasabi, isa lang po eh. Yun, sa testimony ni Paul at testimony ni Timothy at iba pang testimony, lagi pong singular. So, meron tayong assumption na isa lamang. Wala pong direct verse, tayo Nanay Wilma makikita, every person has only one gift. Walang verse na ganon. Pero pag kinonect the dot natin, sinabi ni Paul, meron siyang gift of prophecy. Sinabi ni Paul, merong singular gift si Timothy. So we assume na merong isa. Pero, pwede pong mangyari na nagagawa niyo yung trabaho ng ibang gift. Halimbawa, may gift of teaching ako, pero in some way, minsan frugal din ako sa paghawak ng pera. May ingat ako sa pera, ayoko nung gasta ng gasta. Pwede akong magawa yung work na ito, pero ang natural sa akin ay teaching. Ito yung natural, ito yung inborn sa akin. Parang halimbawa, inborn akong lalaki. Ibig ba sabihin hindi ko pwedeng gawin ang ginagawa ng babae? Ganun din. So parang ganun po. Ito yung inborn, natural sa akin, pero pwede mong magawa yung iba. Any question at follow up po?
So, scripture po ay nagtuturo isa. Minsan, yun po minsan ang nagiging problema pagka, hindi naman actually ito problema, medyo ano lang, Panginoon, ano ba sa dalawa yung gift ko? Kasi meron na po akong preacher na nakilala, hindi niya alam kung ministry ba or mercy yung kanyang gift. So, dinidiscover pa niya. Wala pong problema doon. Merong period of time na madidiscover. We're going to see next week paano natin madidiscover yung gift and paano natin ito magagamit in the church. Any other question before we close? Yes po, Nanay. When you're warrior, saan ang pupunta? When you give up praise at Probably. something like that. It could be mercy and it could be exhortation or some way, mercy. Na mas gusto dahil in some way, pwedeng ganun po. Probably mercy. Any other question po? So, and by the way, meron pong book sa ating library, dinala ko lang sa bahay kasi nga for preparation dito, pero meron pong ganito kakapal na book, Theology of Spiritual Gift, na sinulat po ni Dr. Main, pwede nyo pong hiramin at napakadetalye po ng kanyang pagtuturo doon. So, pwede nyo mahiram yun if you're interested. But next week, we're going to try to understand. Brother RJ, paano ko madidiscover yung gift? Titingnan natin yung scripture way, paano madidiscover ito. Any other question? Kung wala na, let's pray. Ama namin Diyos, salamat Ama sa amin pong natapos na pag-aaral. Salamat Ama na ipinakita nyo sa amin kung paano po ninyo dinisenyo ang inyong pong mga simbahan. Salamat Ama dahil alam namin na kayo naglalagay ng tao sa church upang kailanganin namin ang bawat mananampalataya. Alam namin Ama, kami Panginoon ay dependent sa bawat isa. Kailangan namin ang kapwa mananampalataya sa church. At we pray na ang bawat isa Panginoon ay lumago sa pagkaalam ng inyong pong kalooban at spiritual gifts sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.